Buntis na si Maha Salvador. Yan ang good news na ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram. Nag-share ng video si Maha ng maagang pagdiriwang nila ng mister na si Rambo Nunez, kung saan kita na ang kanyang baby bump. Sa isa pang litrato, proud na ipinakita ni Maha at Rambo ang kanilang lumalaking pamilya. Agad bumuhos ang congratulatory messages ng mga kaibigan at fans ng mag-asawa. Ikinasal sina Maha at Rambo sa Bali, Indonesia nito lang July. Naghahanda na ang Department of Health sakaling dumami po ang mga nagkakasakit ng pneumonia at iba pang respiratory illnesses sa bansa. Kasunod ito ng pagdami ng mga katulad na kaso sa China at iba pang lugar. Pinapayuhan ang kagawaran ng publiko na magpabakuna kontra flu at COVID-19 at muling magsuot ng face mask. Nagpapatrol, Michael Delizo. Mahabang pila ng mga batang dumadaing ng respiratory illness sa mga pediatric hospital sa Beijing at Northern China. Batay sa report ng international media, napupuno ang mga pagamutan sa China dahil sa mga batang tinatamaan ng malatrangkasong sakit at pneumonia. Ayon sa Health Ministry ng China, ang pagdami ng kaso ng sakit ay dahil sa flu at ibang pathogens at hindi novel virus. Posibleng nag-ugat ang mga sakit sa iba-ibang virus at bakterya, partikular ang Mycoplasma pneumoniae na kadalasang nagdudulot ng respiratory tract infection sa mga bata. Tinatawag ding walking pneumonia ang Mycoplasma pneumoniae dahil sa mild symptoms nito. Ibig sabihin ng walking pneumonia, pag in-x-ray mo ang isang tao, meron ng findings sa chest x-ray. Pero siya, naglalakad pa rin, parang wala siyang nararamdaman, hindi naman matindi yung sakit niya. Sa Amerika, may ilang lugar na ang nagre-report ng pagdami ng mga kaso ng pneumonia at respiratory illnesses, maging sa bahagi ng Europa tulad ng Denmark at the Netherlands. Nagpadala na ang World Health Organization ng opisyal na request sa China para sa mas detalyadong impormasyon sa pagtaas ng respiratory illnesses at napaulat na cluster ng pneumonia sa mga bata. Ito rin ang inihintay ng Department of Health. Bakit nauospital? Ito ba ay dahilan sa Mycoplasma pneumoniae o dahil sa mga viruses? Hindi malinaw yun. Ayon kay Tayag, katulad ng COVID-19, nakahawa ang Mycoplasma pneumoniae sa pamamagitan ng droplet na may virus galing sa pag-ubo, pagbahing, talsik ng laway at iba pa. Yun nga lang, maaring tumagal ang sintomas nito. Ang kaibahan ng Mycoplasma pneumoniae ay 3 linggo na inuubo ka pa rin. So kung kayo po ay inuubo na ng matagal, bukod sa tuberculosis, baka meron kayong walking pneumonia. Iilan lang ang laboratorio sa bansa na may kakayahang magkumpirma ng naturang sakit tulad ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Sa ngayon ay wala pa namang nakukumpirmang kaso ng walking pneumonia sa bansa dahil wala pang nagpapatest. Pero ilang Pinoy ang doble ingat lalo't ramdam nila ang pagdami ng mga nagkakasakit. Kakagaling ko lang din galing sa trangkaso. So, kaya nagpe-face mask. For the meantime, medyo ubusipon dahil sa panahon po kasi. May kakilala po ba kayo na nagkakasakit sa ngayon? Mga kaibigan ko po. Ayon sa DOH, binabantayan nito ang posibleng pagdami ng mga kaso sa Pilipinas habang nakikipag-ugnayan na rin sa mga ahensya ng kalusugan sa ibang bansa. Inihahanda na rin ang mga kagamitan sa mga ospital at laboratorio. Inaabisuhan ng DOH ang publiko na magpabakuna kontra influenza at COVID-19. Magsuot ng face mask sa mga kulob o mataong lugar. Paratilihin ang daloy ng hangin sa mga kwarto. Ugaliing maghugas ng kamay at agad kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas ng trangkaso. Michael Delizo, ABS-CBN News. Kapit na mga motorista ito ng busina sa petrolyo. Dagdag bawas po tayo sa susunod na linggo. May tapyas sa presyo ng diesel na maglalaro sa 30 hanggang 60 sentimos kada litro. Pero ang gasolina, meron pong asahang price increase na hanggang 30 centavos kada litro. Ang kerosene naman, pwedeng walang galaw o taas presyong hanggang 20 centavos kada litro. Ayon sa mga taga-industriya, malaki ang ibinagsak sa presyo ng petrolyo nitong Biyernes
sa Mean of Platts, Singapore na pinagbabasehan ng presyo sa Pilipinas. Imbis na tumaas, bumagsak pa ang presyo sa world market dahil naging voluntaryo lang ang pagbabawas ng produksyon ng langis ng mga miyembro ng Organization of Petroleum Exporting Countries. Ibig sabihin, kung Saudi lang ang magbabawas ng produksyon, maaaring sobra-sobra pa rin ang magiging supply ng langis sa world market sa susunod na taon sa gitna ng inaasang paghina ng ekonomiya ng Europa at China. Tila daig pa ni Michelle D ang nanalo sa Miss Universe kung pagbabasehan kung gaano siya ka-busy sa kaliwat ka ng guest appearances at upcoming projects. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Hi, Michelle! Hi, hello! Masaya at glowing sa Miss Universe Philippines 2023, Michelle D, habang patuloy ang walang kapagurang kumustahan sa mga kababayan isang linggo matapos magbalik Pinas. I'm still very overwhelmed with the amount of support and love that I've received since arriving. Grabe. Of course, even during my competition, I really felt the bayanihan spirit and the support of the whole nation all over the world. Isa sa latest ang planong collaboration niya at ng Department of Tourism para i-promote ang Pilipinas sa buong mundo. It has never been a secret that I've always been so proud to call the Philippines my home. I've loved promoting tourism destinations. I've loved promoting, you know, when the national costume concept came, parang I was like, okay, I'm sure I want airplane wings as my wings. But I really wanted it to have a deeper meaning. Philippines! Sa kanyang pagbabalik tanaw sa nagdaang Miss Universe, ikinwento ni Michelle ang detalyadong paghanda sa bawat aspeto ng pageant. I think what was very important was that I surrounded myself with a team that I knew could execute the vision that I needed, but also people that I could trust. In a sense, because yes, I did micromanage a lot of things, but ultimately you have to be able to let them freely use their creative senses and execute. Top 5 at Corona ang target syempre ni Michelle, pero di man nakuha. Happy siyang makita ang pambihirang tiwala at suporta ng mga Pinoy, lalo na mula sa kanyang mommy Melanie. She just said, you know, anak, there's nothing that you could have done, nothing you could have changed. I gave a flawless performance. Binakla ko ang Pilipinas, and all she said was that she was proud of me, and that makes me so happy also. Bagong close friendships ang isa sa pinaka na-appreciate ni Michelle sa nagdaang Miss Universe. Honestly, I really tried to get to know as many of the girls as possible. I guess coming out of Miss Universe, the whole experience, even with Mexico included, she did emerge as my closest friend from Miss Universe. Antonia and I spent together. We were able to share a little bit more about each other than what I was able to share with some of the other delegates. I'm sure there's some exciting news that will emerge in a few weeks. Between you and her? With you and her? Yes, yes. We've gotten some inquiries to collaborate together. Super excited at ready to work si Michelle sa mga projects na nagbubukas para sa kanya. Pero open rin siya kung may dumating na special someone. Are you in a relationship? Am I in a relationship? Ay, Yes. abangan niyo yan. No, I'm not in a exclusive relationship. I'm very open. It's just I'm at the point of my life where I'm done playing games. We'll see. It's not a priority, but I'm not closing those. Proud rin si Michelle sa napakalaking interes ng publiko sa kanyang kapatid na lalaki si Abraham, na kasama niya ngayon sa Pilipinas. He has gotten a lot of offers. He's already been offered a teleserye. I've had candidates ask me about him. They see him in my photos and they're like, Kunyada! Kunyada, which means sister-in-law. And I'm like, I have nothing against you potentially dating my brother, but let me FYI to you that he's 20 years old. Sa gitna ng jam-packed December sked at pag-umpisa ng podcast ni Michelle, family time sa Pasko ang isa sa prioridad niya sa ngayon. Dayan Castillejo, ABS-CBN News. Nasamsam ng Calabarzon Police ang kahon-kahon ng sari-saring paputok at mga pailaw na ibinebenta umano ng walang kaukulang dokumento sa Tanawan City, Batangas. Kinumpirma ng pulisya na nahuli sa buy-bust operation ang sinasabing distributor ng mga paputok.
Natagpuan sa kanyang bahay ang mga paputok at pailaw na karamihan ay ipinagbabawal ibenta, kabilang sa mga nakumpiska ang libo-libong rounds ng sawa, daan-daang piraso ng mga kwitis, trompilyo, whistle bomb at iba pa. Kasama rin sa nakumpiska ang 2 piraso ng bagong paputok na tinatawag na Goodbye Hamas, na kasing lakas umano ng pagsabog ng granada na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay at kabuhayan. Aabot sa 1.2 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang paputok. Sinampahan na ng kakulangan o kaukulang kaso ang mga suspect. Pinatunayan ng mga Pinoy lantern makers ang husay at abilidad sa kaliwat ng pagpapailaw ng mga parol sa Pampanga. Bagong bihis din ang higanteng Ferris wheel na nagmistulang isang giant parol. Nagpapatrol, Gracie Rutao. Iconic Christmas symbol ng Pinoy ang mga parol. At dito sa Pampanga, na binansagang Christmas capital of the Philippines, pinatingkad pa ang liwanag ng mga parol. Sa mall sa San Fernando, siksik, liklik at nag-uumapaw sa saya at ganda ng muling pagpapailaw sa Pampanga ay ang pinakamataas at pinakamalaking Ferris wheel sa Pilipinas. May taas na 65 meters at 50 meters in diameter. Ngayong magpapasko, nag-transform ito sa biggest lantern of hope na binubuo ng 17,664 LED lights. Kasabay ang pyro musical show sa saliw ng mga paboritong kantang pamasko. May on-ground fireworks at pailaw din na lumalabas mismo sa Ferris wheel. So cool. Yes, it is so cool. I think more and more would really like to visit Pampanga because of yung mga pakulo na ginagawa natin sa pakikipagtulungan sa mga local governments, of course sa Department of Tourism para magbigay pa ng pagkakataon na makita nila at mapasyalan nila yung kagandahan ng Philippines, ng Central Luzon, ng Pampanga. Napil ko pa talaga yung Pasko na ganyan. Parang masaya lang po. Nakalikha naman ng parol ang magamang lantern makers na sina Mark at Atnel Flores na hindi lang maganda sa gabi kundi maging sa umaga. Gamit ang pinagtagpi-tagping mga tela, mas tumitingkad ang kulay dahil sa sequence. Sinimulan nila ito mula pa noong 1 taon. Pinatunayan naman ng fashion designer na si Philip Torres mula sa Angeles City na kayang maging sustainable ang paggawa ng parol gamit ang kanyang mga wearable art creations na pidayit. Ang pidayit parols ay 3-dimensional stars na may vibrant colors, patterns at textured fabrics mula sa mga retaso. Isa pang lantern maker ang gumagawa ng pangalan sa industriya. Nakaimbento si Alvin Garcia ng light-emitting diode synchronized application. Gawa ito sa matigas na plastic na madaling i-assemble, mas mahaba ang lifespan at matipid sa kuryente. Nakakuha na rin ito ng patent para sa industrial design ng nebulae lantern. At least kahit paano nakakapag-share tayo sa paglaganap ng Christianity. Kahit paano sineselebrate natin yung kaarawan niya tuwing nagpapasko. Kahit paano may share tayo sa ganung paraan. Ano? Panibagong lakas naman ang tema ng taon ng Pag-iilaw 2023 ng UP Diliman Campus. Nitong Biyernes, ibinida ang mga unique decorations at art installations na pinamagatang Tatsalukuyan. Mula ito sa mga salitang tatsulok, sulo at kasalukuyan na likha ng installation artist na si Toym Imaw. Sa Malabon City, daan-daang Christmas balls, mga parol ang nagpakislap sa iba-ibang landmarks at tulay ng Malabon. Lalo ring nagliwanag naman ang Malabon Welcome Park ng pailawan ng 40-foot Christmas tree. Pinasaya pa ng okasyon ng fireworks display. Gracie Rutao, ABS-CBN News. Kapamilya, LSS na ang marami sa pinakabagong Christmas Station ID ng ABS-CBN na Pasko ang pinakamagandang kwento. Na agad pong pumalo ng milyon-milyong views. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Sa inyo ay totoo ang Pasko.
Pagpas sa pagiging isang content creator, ipinakita sa panibagong Christmas ID ng ABS-CBN na Pasko ang pinakamagandang kwento na isa ring storyteller ang Kapamilya Network. Nagpasalamat ang ABS-CBN sa mga tumulong para maghatid ng storya sa mas maraming Pilipino tulad ng GMA, TV5 at A2Z na sama-sama sa Christmas ID sa kauna-unahang pagkakataon. Nakakatuwa na winelcome nila kami at sabay-sabay kami kumanta with some of the employees. Hindi kumpleto ang Pasko pag hindi kasama ang kapamilya, kaya naman masaya ako hanggang ngayon nandito pa rin ako. Mas naging makahulugan siya dahil hindi lang siya basta-basta Christmas Station ID. Sinama nila lahat. Sa loob lang ng 16 na oras, mula nang i-upload, umabot na sa 3.5 million ang accumulated views mula sa YouTube at Facebook. At hanggang ngayon, usap-usapan pa rin sa social media ang Pasko ang pinakamagandang kwento. Tampok ang pinakamalalaking artista, singers, teleserye idols, hosts at love teams. Ikinatuwa ng netizens na present pa rin ang tinuturi nilang reyna ng Christmas IDs na si popstar royalty Sarah Geronimo. Para sa Kapamilya Stars, anumang hamon, di dapat kalimutan ang totoong diwa ng Pasko. Isa sa diwa ng Pasko, yung magmahalan, di ba? At magbigayan. I'm so thankful na part ako ng ABS-CBN na nagbibigay ng saya, ng tuwa. Proud na proud din ang fandoms ng iba-ibang P-pop groups gaya ng BGYO, BINI at global pop group na Horizon. Nagsisilbing patunay ang Pasko ang pinakamagandang kwento na sa harap man o sa likod ng kamera. Patuloy na kagawa ang bawat kapamilya ng makabuluhang mga istorya. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Paano? Okay na po. Dapat di kayo pumikit, ha? Bakit? Para makita nyo. Yung isang segundo. Ay, why not? At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. 23 days na lang. Pasko na! Ako po si Alvin El Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Paano?